Ibinasura man ng Sandigan Bayan ang mosyong amyendahan ang kasong plunder laban kay Revilla. Muling inihirit ng ombudsman na gusto nilang baguhin ang impormasyon sa mga kaso ni na Senators Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Sa amended information, mas nadidiin ang mga senador kesa kay Janet Lim Napoles. Duda tuloy ng kampo ni Revilla, tila gusto raw gawing testigo ng ombudsman si Napoles. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, pinababago rin ng ombudsman ang mga kaso nito laban kay Senador Juan Ponce Enrile at Senador Jinggoy Estrada. Ito pa kahit sa unang beses na tinangka nila ito kay Senador Bong Revilla ay hindi ito umobra sa Sandigan Bayan. Kaya ayon dun sa abogado nitong si Senador Revilla, ang motibo ng ombudsman para gawin ito ay para kay Napoles. Isinampa kanina ng Office of the Special Prosecutor ang motion para amyendahan ang kaso ni Senador Juan Ponce Enrile kaugnay ng PDAF scam. Pareho lamang kay Revilla ang gusto nilang gawing pagbabago sa kaso ni Enrile. Idiniin na si Enrile nagkamal ng illegal na yaman galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF nito. Burahin din ang bahagi na nagsasabing si Napoles ang nag-misappropriate ang PDAF para pakinabangan niya. Naihain na rin ang kaparehong motion para sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Bukas didinggin ng Sandigan Bayan 5th Division ng motion ni Estrada. May pagkakataon pa kung tutuusin bago ang arraignment ni Estrada sa Lunes. Ang abogado ni Napoles, siginit na sa kasong plunder ang dapat may pinakamalaking papel ay ang public officer, hindi si Napoles na pribadong individual. We're not saying na hindi pwedeng makasuhan o maakusahan ng private individuals ng plunder. Pwede. Maaari lamang ay kung merong conspiracy. Pero ang sabi kasi ng plunder, ang dapat na nakinabang ay ang public official. Pero if you will notice dun sa original information, ang tinutukoy na nakinabang ay ang private individuals. Para sa abogado ni Senador Revilla, hindi lamang simpleng pag-amyenda ng mga kaso ang gustong mangyari ng ombudsman. Ayon kay Attorney Joel Bodegon, may nakikita siyang motibo kung bakit ito ginagawa ng ombudsman at yan ay para gawing testigo si Napoles. Sabi ni Bodegon, mula pangunahing kasabwat ang gustong gawin ng ombudsman, gawing kakonsyaba na lamang si Napoles o accomplice. Provides them a leeway of securing the release of some of the individual or private accused to be released as a state witness. And we suspect one of them is, of course, Janet Lim Napoles, and the other one is this TRC Director General Cunanan. Mabuti na lamang daw at dininayang motion. Just to downgrade the category of an accused from principal to an accomplice immediately would indicate that that guy is less guilty. Rejection of the amendment, we hope, would already prevent that from happening. Sinisiga pa rin namin kunan ng reaksyon ng Ombudsman at ng Department of Justice. Jessica, sa July 1 na inischedule yung pagdinig doon sa motion ng Ombudsman para baguhin yung kaso nitong Senador Enrile. Bagay na maaaring makapagpatagal pa doon sa pagresolba sa motion ni Senador Enrile at yung issue ng paglalabas ng arrest warrants laban sa kanya. Jessica? Okay, Joseph, it's too early no to judge how the trial will go. Dahil hindi pa natin alam. Wala pang ang trial proper. Nandun pa lang sila sa arraignment eh. Pero sa ngayon pa lang, nakikita na natin na parang tama ba? I'm not sure if my perception is correct. Nakikita natin na parang the ombudsman is in a bind. Well, Jessica, alam mo, itong isinumite na motion to amend yung kanilang information becomes the evidence now of the defense. Kasi nga, ang sinasabi nitong si Attorney Bodegon ay admission yan or pag-amin on the part of the Ombudsman na kung plunder yung i-insist nila ay baka hindi ito mag-stick dahil nakafocus ito kay Napoles at hindi doon sa mga senador. So yung kahinaan, yung perceived kahinaan na binibigay nitong attempt ng Ombudsman to amend the information becomes the ammunition or bala ng defense laban sa mga prosecutors natin, Jessica. Okay, so pwede ring sabihin na mali ang plunder charge. Well, they can argue.
Actually, yung kampo nitong si Napoles has been arguing. Kasi if you're going to base, arguing that point, no? Kasi if you're going to base yung, base it from the information na originally filed by the Ombudsman, ang sinasabi mong nag-commit, kumbaga, ng plunder na act ay itong si Napoles. In fact, doon sa original ay meron ng phrase na Napoles misappropriated PDAF. Ay wala siyang kapangyarihan kasi we're talking about a public money under the control of a public official, Jessica. Okay, kasi it could be perceived na blunder ito, na plunder. I mean, blunder ito, na plunder ang i-charge dito sa mga senators because they're government officials. Yes, maganda yung point mo, plunder. Ang sinasabi ng mga kampo nito, Senator Enrile, that only proves the fact na at the conception, or at least yung final yung information against the senators, medyo mali yung focus or defective yung focus na ginawa nitong ombudsman. We are not saying na hindi pwedeng kasuhan ng plunder ang isang private individual as explained by Attorney Yes, Singson. the lawyer No? of Napoles mismo. Correct. Pero ang criminal intent, no, yung criminal intent resides in the public officer kasi nga yung plunder, ginawa yan to prevent yung mga public officials to illegally amass public funds, Jessica. So dapat talaga, kung may tatamaan, public official yung focus. Well, it's just too bad, no, na hindi pa rin pinapaliwanag ng husto o ng mabuti ng ombudsman kung bakit nagkakaganito. We've been trying to get their side, pero parang napaka-limited nung ibinibigay nilang explanation kung bakit may mga ganitong plano sila to amend, no, itong kaso ngayon. But Joseph, I just want to follow up. Kasi parang tama rin ba yung perception? I think si Attorney Bodegon also touched on this, no, na parang there seems to be a possibility na i-co-op muli o i-co-op itong si, because I think that was the perception also while she was in the hospital, no? Na the government was hoping na ma-co-opt itong si Napoles and then kakanta siya. Kumanta nga siya pero naglabas ng napakarami ng listahan na nagkagulo-gulo na. This time parang hopeful pa yata ang prosecution side o ang gobyerno na makukuha pa nila itong si Napoles as their witness. Tama ba? Ang iniisip nito si Attorney Bodegon, it's not a simple amendment, no? May point siya, may motibo siya or may objective siya. Bakit gagawin ito ng ombudsman doon sa, kumbaga, in the middle of the game, no? Or right before the arraignment? Ang sinasabi niya is they're making way for certain individuals, private individuals, para maging mga testigo ng gobyerno against the mga senators. Paano ito mangyayari, no, Jessica? Kasi sa pag dinowngrade mo yung role na ginampanan nitong si Napoles from principal accused based on the original information to an accomplice or kasabwat na lamang based on the amended information, pwede mo na siyang gawing state witness kasi hindi na siya magiging most guilty. Remember that the ombudsman said when it denied, no, the application of Ms. Napoles to be a state witness. Ang sabi niya, it would appear that Ms. Napoles is the most guilty. At tapos may announcement pa itong pronouncement itong si Presidente na parang hindi pwede maging state witness kasi she's at the center. No, ang natatandaan natin, nung na-ambush natin before, itong si Ombudsman Morales, na tinanong natin kung kailangan nilang state witness itong si Napoles. Ang sabi ni Ombudsman Morales at that time ay paano kung magagawa yan? I cannot base it on anything. Kasi ang context ng panahon na yon ay naghahain na ng mga motion for reconsideration. Eh hindi man lamang naghain ng MR itong si Napoles. And then later, nakita na natin na naglabas siya ng statement because nakipagtulungan na yung DOJ at her request, no? Kumbaga parang nahuli yung pag-a-apply nitong si Napoles to be a state witness. So perhaps if yung teorya nitong si Attorney Bodegon is true, ay ang ina-attempt ng ombudsman na gawin pa rin yon at i-request sa Sandigan Bayan later on to discharge Napoles as a state witness and to use her as against the senators, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.